Ka-Express. Todo ensayo na ang Gilas Pilipinas matapos kumalat ang practice clips nila sa loob ng SM Mall of Asia Arena. Ilang araw bago ang kanilang crucial match-up sa ilalim ng FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers. Kita sa video ang structured half-court sets, defensive rotations, and situational plays. Malinaw na pinaplansya ni head coach Tim Cone ang adjustments para sa mas physical na laban. Habang naghahanda ang Gilas sa Mall of Asia Arena, ang kalaban nilang New Zealand All Blacks ay nagsagawa naman ng kanilang unang ensayo sa PhilSports Arena. Focus ng All Blacks ang pace control and perimeter defense, lalo't alam nilang hostile environment ang sasalubong sa kanila sa Pasay. Importante ang laban na ito sa standings ng grupo dahil pwedeng magbago ang positioning depende sa resulta ng window na ito. Sa panig ng Gilas, malinaw ang sitwasyon. Wala pa rin kay Soto dahil sa patuloy na ACL recovery. Kaya mas lalong bumibigat ang responsibilidad ng naturalized star na si Justin Brownlee. Siya pa rin ang primary offensive anchor, isolation scoring, pick and roll leads, and late game composure. Ayon sa Samahang Basketball ng Pilipinas, tuloy-tuloy ang kanyang integration sa sistema at wala namang restriction sa kanyang participation sa window na ito. Tournament Overview. 2 home games ang target ng Gilas sa window na ito, parehong sa MOA Arena kung saan mahalaga ang crowd energy bilang psychological edge. Player pool-wise, may halong veterano at mas batang wings para sa transition game, pero ang frontline depth ay kailangang mag-adjust dahil sa absence ni Kai. Strategic implication. Kung makokontrol ng Gilas ang rebounding battle at ma-maximize ang Brownlee-led half-court execution, malaki ang tsansa nilang maprotektahan ang home court. Pero kung papayagan nilang mag-run ang New Zealand sa open floor, pwedeng maging dikitan hanggang dulo. Tanong ngayon, sapat pa ba ang Brownlee-led system para lampasan ang physicality ng Tall Blacks at panatilihing buhay ang momentum ng Gilas sa qualifiers? Mas malinaw ngayon ang direction ng Gilas Pilipinas habang papalapit ang susunod na window ng FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers. Sa mga kumakalat na practice clips mula sa loob ng SM Mall of Asia Arena, makikita ang mas mataas na intensity, mas organisadong rotations, at mas malinaw na communication sa depensa. Indikasyon na hindi ito ordinaryong ensayo. Ito ay paghahanda para sa laban na may direktang epekto sa positioning ng grupo. Pinangunahan ni Head Coach Tim Cone ang session na nakatutok sa half-court execution. Mapapansin ang paulit-ulit na paghasa sa side pick and roll coverage, weak side help positioning, and quick swing passes para mahanap ang open shooter. Ang objective ay bawasan ang isolation-heavy possessions at gawing mas fluid ang ball movement. Sa nakaraang window, naging epektibo ang structured offense kapag kontrolado ang tempo at mukhang ito ulit ang blueprint. Malinaw din sa practice ang emphasis sa defensive rebounding. Ilang beses inulit ang box-out drills and transition recovery. Lalo na't kilala ang susunod na kalaban sa mabilis na ball movement and physical interior play. Ang staff ay naglagay ng situational scrimmages, last 2 minutes scenarios, down by 3 plays, and foul management situations para ihanda ang core rotation sa pressure moments. Sa lineup dynamics, patuloy ang integration ng wings para sa spacing. Dahil wala pa si Kai Soto sa window na ito, mas nagiging critical ang perimeter efficiency at half defense ng frontline. Ang absence niya ay nangangahulugan na kailangang mas collective ang rim protection, hindi lang nakaasa sa isang shot blocker. Kaya sa ensayong ito, malinaw ang directive, team defense over individual highlights. Ang energy sa loob ng MOA ay hindi rin dapat maliitin. Kahit practice pa lang, may presensya na ng ilang supporters sa paligid, simbolo ng expectation na ipagtanggol ang home court. Sa ganitong environment, mahalaga ang composure. Kaya kapansin-pansin ang pagtuon sa communication calls and hand signals para maiwasan ang breakdowns kapag sumigaw na ang crowd sa game night. Tournament overview-wise, mahalaga ang window na ito para mapanatili ang momentum ng Gilas sa qualifiers. 2 home games ang target at bawat panalo ay may direktang epekto sa seeding at confidence ng grupo. Ang hunang hakbang, solid execution laban sa New Zealand. Sa kabuuan, ang practice clips sa MOA ay hindi lang simpleng warm-up. Ito ay malinaw na mensahe. Seryoso ang Gilas sa homestand na ito. Pero, sapat na ba ang adjustments na ito para kontrahin ang physicality at discipline ng Tall Blacks?
Sa susunod na bahagi, sisilipin natin ang galaw ng New Zealand at kung saan maaaring magbagaan ang estilo ng dalawang koponan. Habang todo ensayo ang Gilas Pilipinas sa MOA, hindi rin nagpahuli ang New Zealand All Blacks na nagsagawa ng kanilang unang practice session sa loob ng Phil Sports Arena. Maaga silang dumating sa bansa. Malinaw ang objective, mag-adjust agad sa environment at maghanda para sa hostile crowd sa Pasay. Sa kanilang unang closed session, ang focus ay pace control at defensive pressure. Kilala ang All Blacks sa structured sets and disciplined spacing. Hindi sila team na bastang tatakbo lang. Marunong silang magbasa ng depensa at maghanap ng high percentage shots sa loob. Sa scrimmage footage na lumabas, mapapansin ang mabilis na ball reversal and strong side attacks. Indikasyon na target nilang i-collapse ang depensa ng Gilas bago mag-kick out sa perimeter. Sa ilalim ng parehong qualifying cycle ng FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers, alam ng New Zealand na mahalaga ang bawat panalo. Ang road win laban sa Gilas ay hindi lang dagdag sa standings, psychological edge din ito sa grupo. Kaya sa ensayo nila sa Phil Sports, inuulit-ulit ang late game execution and situational defense, lalo na laban sa isolation scorers. Dito papasok ang malaking tanong para sa Gilas. Paano nila kukontrolin ang physical frontline ng Tall Blacks kung wala si Kai Sotto? Ang sagot ng coaching staff ay collective rebounding and disciplined switching. Ngunit malinaw na susubukin ng New Zealand ang interior defense ng Pilipinas, lalo na sa pick-and-roll coverage kung saan pwedeng ma-force ang help rotations. Sa kabilang banda, hindi rin basta-basta ang Gilas pagdating sa home court adjustments. Ang structured system ni Tim Cone ay nakabase sa half-court efficiency and shot selection. Kung mapipilit nila ang Tall Blacks sa contested jumpers at makuha ang defensive rebounds, pwede nilang babagalin ang tempo at kontrolin ang laro. Strategically, magiging chess match ito ng spacing and transition control. Ayaw ng New Zealand na maging run and gun ang laban dahil mas lalakas ang crowd factor. Ayaw naman ng Gilas na maging grind it out physical game kung saan lamang ang mas malalakas na katawan. Isang critical variable pa, foul management. Sa international play, mabilis magbago ang momentum kapag napasok ang bonus situation. Parehong team ay nag-practice ng controlled aggression para hindi masayang ang rotations. Sa kabuuan, handa ang Tall Blacks na hamunin ang sistema ng Gilas. Ngunit ang tanong ngayon, sa gitna ng tactical na banggaan, sino ang magdadala ng finishing punch sa closing minutes? Tututukan natin ang pinakamahalagang pirasos ng equation, si Justin Brownlee at kung kaya pa ba niyang buhatin ang Gilas sa ilalim ng matinding pressure. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.